Hello, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po muli. Welcome po sa aking channel na muli naman po tayo nagkita-kita. Gusto ko lang po kayong batiin na napakagandang umaga. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ngayon po, bago po ako magsimula sa aking gawain, gusto ko lang po na ma-share po sa inyo na maiksi lang po na matatagpuan po natin sa Roma chapter 6 verse 26. Ang sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag sinabi pong kabayaran, mayroon tayong dapat bayaran sa Panginoon. Ano po ba yun na dapat nating bayaran sa Panginoon? Alam mo po yung mga dapat natin bayaran sa Panginoon yung mga nagagawa po natin na kasalanan na hindi po natin na-confess pa sa Panginoon. Kapag ang kasalanan po ipinahayag natin sa Panginoon at ito po ay tumalikod tayo, pinagsisihan natin ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan, alam ko po na ang tao po wala naman pong perpekto na bubuhay dito na hindi nagkakasala. Pero kapag ang kasalanan po ninyo, pinalaki pa ninyo, huwag niyo pong hayaan na ang kasalanan natin ay palakihin po natin. Dahil ang bunga po nito na kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, lumalaki at ito po ay ating ikapapahamak. Kaya habang nakakagawa po tayo ng kasalanan, na dapat gawin po natin na talikuran natin at humingi po tayo sa Panginoon ng kapatawaran at pagsisihan po natin ito ng buong puso, na lumapit tayo sa Panginoon na Panginoon, forgive us our sin. Kapag ito po ay kinonfess mo na, humingi ka ng kapatawaran, nagsisi ka sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, bayad ka na po doon sa nagawa mong kasalanan. Dahil po, bakit po nasasabing bayad ka na sa nagawa mong kasalanan? Dahil po, ang Diyos, punong-puno po siya ng habag, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kapatawaran, at kayang-kaya kang linisin sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. Kung ang kasalanan po natin, hindi po natin ipinapahayag sa Panginoon, yun po ang bunga ng ikapapahamak natin. Dahil hindi mo pa na i-confess ang mga nagawa mong kasalanan sa Panginoon. Alam mo, kapag nakakagawa po tayo ng kasalanan, minsan nahihiya na po tayo na lumapit sa Panginoon. Pero huwag po tayo mahiya. Kailangan hingin natin sa Panginoon na tayo bilang makasalanan, hingin natin ito na patawarin niya tayo. Huwag tayong papayag na paggising natin sa umaga na kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, hindi natin na ipapahayag ito. Hindi natin pinagsisisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Kaya po, sa Panginoon, kayang-kaya niya na linisin niya tayo. Kayang-kaya niya na patawarin niya. Dahil ang Diyos po, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng habag. Kung ang kasalanan mo, kinumpes mo sa Kanya, ibabalik muli ni Lord ang dati mong sigla. Alam mo po, kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan na hindi po natin pinagsisisihan, tayo po ay alipin pa ni Satan. Pag sinabi pong alipin, ibig sabihin, hindi ka nakawala doon sa curse na nagawa mong kasalanan. Kaya po masasabi kong alipin ka pa. Nagiging alipin ka habang hindi mo pinagsisisihan ang mga nagawa mong kasalanan sa Panginoon. Kapag ang kasalanan, kinonfess mo na, ang demonyo unti-unti nang lumalabas sa ating buhay. Hindi na tayo inaalipin niya. Dahil, bakit?
Dahil kinumpes na natin sa Panginoon ang ating mga nagawang kasalanan. Bibigyan ko po kayo ng sampol. Kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan na hindi po natin na hihingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi pa natin pinagsisisihan, napakabigat po na kapag ang kasalanan mo hindi mo pa naiko-confess, hindi ka po mapalagay, nababalisa ka, natatakot ka. Yun po ang simula rin po na kaya po tayo nakakagawa ng kasalanan, hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil marami ka sa paningin ng Diyos. Gusto ng Diyos itong ating katawan, ito po ay templo na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit ay nananahan dito. Pag-aari po tayo ng Diyos. Kaya kapag ang kasalanan po, hindi po natin na-confess sa Panginoon, nagiging alipin po tayo habang buhay na alipin tayo ng demonyo. Kaya kapag tayo po ay nag-confess na sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, ang Diyos pinatawad niya tayo at malaya ka na at bayad ka na doon sa pagkakautang mo sa Kanya. Napakasimple lang po. Kapag hindi mo po sinorender yung mga nagawa mong kasalanan o kaya hindi mo po naipahayag sa Kanya na hindi ka nagsisisi sa lahat ng mga nagawang kasalanan, ang demonyo po naroon pa rin sa ating katawan. Hindi ka po lulubayan ng demonyo. Ang gusto ng demonyo, pumunta siya dito para wasakin ka, para hindi ka makalapit sa Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, nakukonfess po tayo, nahihiya na tayo, pero kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, ang Diyos po kayang-kaya Kanyang linisin, kaya Kanyang patawarin. Kung ikaw ay nagsisi, nagpakumbaba sa Panginoon, sinorender mo lahat ng mga nagawa mong kasalanan, bayad ka na sa pagkakautang mo sa Panginoon. Ang pangalawa po dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag ang kasalanan po ninyo, pinalaki ninyo, pinalaki ninyo, hindi ninyo ipinahayag sa Panginoon, ito po ay magbubunga ng kapahamakan. Maaring kapapahamak mo yun. Dahil napakabigat po ang mga dinadala natin na kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, tayo rin po ang sasapo ng hirap. Pero po ang susi noon, kapag ito po ay pinagkatiwala mo na o kaya hiningi mo na ng kapatawaran sa Panginoon, kayang-kaya ni Lord na ibalik muli yung dati mong sigla. Kayang-kaya ka pa rin na linisin sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. Sabi nga po doon sa Isaiah, kapag ipinapahayag mo ang iyong kasalanan, ang Diyos ay punong-puno ng habag, punong-puno ng kapatawaran, lilinisin Kanya tulad ng tulad ng busilak sa kaputian, at lilinisin Kanya bilang mananampalataya sa Panginoon. Ang kasunod po doon, na kapag ikaw po nag-confess, humingi ng kapatawaran, hindi ka na bibiktimahin ng kaaway. Ang kasunod po doon, sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Bigyan po natin pansin ang kaloob. Pag sinabi pong kaloob, mayroon po na pag sinabi pong word, ang word na kaloob, ang ibig pong sabihin nito, regalo na hindi mo na pinaghirapan. Ito po ay libre. Pag sinabi pong libre, hindi ka na magbabayad doon sa mga nagawa mong kasalanan.
Ito po ay kaloob ng Diyos na bunga ng inyong nagawang kasalanan, na kapag ito ay pinagbayaran mo na, na i-confess mo na, ang kasunod po noon, may regalo ka. Ang regalo po noon na sinasabi po na kaloob, pag namatay po tayo, mapupunta po tayo doon sa buhay na walang hanggan sa pamagitan po ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang kaligtasan po ay libre. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, ikaw po nagsisi, nagrepent, tinalikdan mo ang mga nagawa mong kasalanan, hindi ka na mapapahamak. Kundi ang kaloob ng Diyos, pag ikaw nagsisi sa lahat ng mga nagawang kasalanan, ibabalik muli ng Diyos yung dati mong sigla. At kung ikaw nagpapatuloy sa pananampalataya mo sa Panginoon, hindi ka na biktima ng kawa, o kaya pinalaya ka na ng Diyos doon sa mga nagawa mong kasalanan. Ang pinakasusi po na lagi nating tandaan, na kapag ang kasalanan hindi mo po pinagsisisihan, mapapahamak ka po. Yun po ang bunga sa mga nagawa mong kasalanan na hindi mo pinagsisisihan, mapapahamak ka kasama ang mga nagawa mong kasalanan. Dahil bakit po? Dahil hindi mo ito tinatalikdan. Patuloy ka pa rin na gumagawa ng kasalanan. Ang kaloob ng Diyos, hinayang mo. Kapag ang tao lumapit sa Kanya, nagsisi sa lahat ng mga nagawang kasalanan, ibig sabihin, bayad ka na sa pagkakautang. Pag namatay ka, ang kaligtasan yon na tinanggap mo habang narito ka sa lupa, pinagsisihan mo ang lahat na mga nagawa mong kasalanan, inamin mo na ikaw ay makasalanan. Pag tayo mawala na sa mundong ito, ang pangako ng Diyos, ang kaloob ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Gusto ba natin na matamo ang kaloob ng Diyos? Ano po ba yung kaloob ng Diyos? Ito po ay regalo na hindi na dapat natin pagbabayaran. Na ang kaligtasan na isang tao, matatagpuan lang natin sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya kapag tayo lumapit sa Panginoon, inamin natin na tayo ay makasalanan, yun po ang tulay ng ating kaligtasan, na habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito, kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at nananalig tayo sa Kanya, ang kaloob ng Diyos ay ating makakamit. Na ang kaloob niya, ang regalo niya, kapag tayo mamatay, ang kaloob niya doon sa langit. Ang langit po, ito po ang kaloob ng Diyos. Na doon sa langit, wala nang hirap. Wala nang iyak. Makakapiling po natin ang ating Panginoon, lalo-lalo na yung mga anghel sa langit nagbubunyi dahil sa isang makasalanan na nanumbalik sa Panginoon. Yun po ang sinasabing regalo, na bunga ng inyong pananampalataya sa Panginoon, na tayo man tinatanggap natin na tayo ay makasalanan. Ang kasalanan natin ay ating pong pinagsisihan, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ibig sabihin, kalilimutan ng Diyos ang naging kasalanan natin. At ang kasunod doon, hindi ka mapapahamak
at ang regalo ng Diyos sa buhay natin, makakamit natin. Ano po ba yung regalo ng Diyos? Kapag namatay po tayo na hindi natin pinagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan at patuloy pa rin po tayong gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pag namatay tayo, bagsak natin doon sa impyerno. Pero kapag ang kasalanan mo, inilapit mo sa Panginoon, nagsisi ka sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan at nanampalataya ka sa Diyos na buhay, ang regalo ng Diyos sa atin kapag tayo ay mamatay dahil tumalikod tayo sa kasalanan. Ang buhay natin, ang kaluluwa natin kapag tayo ay namatay, doon tayo sa buhay na walang hanggan. Yun po ang regalo ng Diyos sa atin. Kaya ulitin ko po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag ang kasalanan hindi mo pinagsisisihan, may utang ka pa sa Panginoon. Kapag ito po ay pinagsisihan mo na, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, bayad ka na sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. At ang kasunod po noon, hindi ka na mapapahamak. Laging ang Panginoon may protection sa iyo. Maging ang buhay mo, binago na ng Panginoon. Dati ang buhay natin, miserable. Hindi natin alam ang buhay natin kung saan tayo patutungo. Pero dahil sa biyaya, dahil sa habag ng Panginoon, dahil sa pag-confess natin na tumalikod tayo sa ating mga nagawang kasalanan, ang Diyos hindi na tayo mapapahamak. Amen po ba? Kaya ang kasunod po noon, lagi natin tatandaan, ang Diyos, kapag nag-confess tayo sa Panginoon, ang buhay natin, ang regalo ng Diyos, kapag tayo ay mamatay, na pinagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, ang destination natin doon sa buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, ito po ay kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Maraming salamat po sa ibinahagi ko po sa inyo. Nawa naman itong mga salitang ito, ilagay po natin sa ating puso't isipan, i-apply po natin. Huwag nating hayaan na ang salita ng Diyos sa ating tinanggap, na ilinagay po natin sa ating puso, huwag nating hayaan na manakaw pa ito ng kaaway. Thank you po. Muli, God bless you. In Jesus' name, Amen.